Hello, magandang gabi kapamilya. Ayan, meron tayong katanungan or yung kagrupo natin is nagtanong. So ito yung tanong niya guys. Correct me if I'm wrong. Sir Ngud, Motovlog, ito yung tanong mo. Ano ang value ng X? So ang ibig mo bang sabihin dun is yung ex na ex-boyfriend or ex-girlfriend? Yun ba ang ibig mong sabihin? So if in case na yun man, ito guys, ang katanungan niya, ano daw ang value ng X? So ayan, sagutin natin lahat guys. Mag-comment kayo, yung mga sagot nyo, ayan, i-comment nyo dyan para in case may mga kaalaman kayo na hindi ko alam, malalaman natin. So ayan, so Sir Ngod, ito sasagutin natin. Ano ang value ng X? So for me, kasi babae ako, syempre ako yung nagsasalita. So, value ng ex-boyfriend ko. Yun siguro yung gusto mong sabihin. Or if in case ikaw, halimbawa, kasi ikaw lalaki ka, diba? So, ano yung value ng ex-girlfriend mo sa'yo? Ganon. So, if in case na babae ka, yung naging ex-boyfriend mo. Pero pag lalaki ka, yung naging pag babae ka, yung naging ex-boyfriend mo. Yun yung sasagutin natin. So, ayan guys. Hapon na guys talaga. So talagang wala nang edit sa video na to. Kundi tuloy-tuloy lang yung video natin hanggang matapos itong premiere natin. Itong 13 minutes na premiere natin. Alright guys, sagutin natin. Sino na ba ang may ex dyan? Siguro lahat naman tayo, meron tayong naging ex. Ex na kaibigan, ex na, ano pa ba yung naging ex natin? Ex na hindi mo naman masasabi na ex mo yung kapatid mo kasi kapatid mo talaga yun. So yung mga naging natin, mga mahahalagang tao sa buhay natin. Ganun na lang. So ayan, ang ibig kasi sabihin, may babasahin lang ako dito sa dito sa computer kasi sinerge ko din at saka nanood din ako ng mga short video. I mean, mabilisan ko lang napanood. So, basahin muna natin ito. So, sinerge ko talaga kung ano yung value ng ex-boyfriend. So, sabi niya dito, ang value o halaga ng isang ex-boyfriend ay hindi sinusukat sa pera, kundi sa mga naitulong niyang leksyon sa buhay mo. O, di ba tama? Ang halaga niya ay nakasalalay sa kung paano ka niya minahal. Mabuti man o masama ang naging wakas. Ang mga pinagsamahan ninyong karanasan at kung paano kanya hinubog para maging mas matatag na tao. Kung nagbabalak siyang bumalik, mag-ingat. Ay nako. Ayon sa Reddit, hindi ko alam kung anong Reddit yan, ang mga ex ay madalas nagbabalik hindi dahil nalaman nila ang iyong tunay na halaga. O, di ba? O, tatalakayin natin yan. Tapusin ko lang to, short lang naman ito. Kundi dahil sila ay nalulungkot o nangangailangan ng pamilyar na masusuportahan. Mas mainam na gamitin ang nakaraan bilang gabay upang masuri kung ano ang nararapat para sa iyo sa susunod na relasyon. O, di ba? Tumpak yung sagot niya. O, so yun ang meaning ng ex-boyfriend. So, kung alam ko naman sa atin lahat, meron tayong mga naging ex, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi man ex-boyfriend or ex-girlfriend, yung mga naging ex na friend natin, di ba? So, sabi dito, dun sa unang nabasa natin na paragraph is, nagbibigay ng leksyon sa buhay natin. O, di ba? So, sabi nga dun sa katanungan pala, ano ang value ng ex? Para sa akin lang ha, parang wala nang value. Kasi, naging ex mo na eh. Parang, ayaw ko nang lagyan ng value. Yun, kasi parang tapos na yun eh, nakaraan na yun. At saka alam nyo guys, ayaw ko rin pag-usapan yung mga
yung naging ex ko. Kasi parang walang katuturan eh. Parang sa akin walang value. Kasi lalo na't naghiwalay kami na wala naman talagang, anong tawag ba dun? Walang closure. Tapos wala man lang akong nakita, wala akong ginawa kung bakit nga ako hiniwalayan. Kasi siya yung talagang humiwalay sa akin. So yun yung nako. Open up ba to? So yun guys. So para sa akin, ayaw ko nang pag-usapan yun kasi naging ex ko na yun. Ayaw ko nang lagyan pa ng halaga. Kasi yun nga yung sinabi kanina na dun ako natuto. Parang dun ako namulat. Kasi iniisip ko, ano kayang ginawa kong masama? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi naman ako nag-cheat o ano. Basta na lang, parang wala. Parang goodbye. Ganun lang. No explanation at all. Alam mo yun? So, parang nakakasakit. Hindi lang nakakasakit talaga. Mabubuking tayo dito ng di oras. Sir Ngod, itong tanong mo, pinipilit mo kasing sagutin natin eh. Anyway, nasabi ko naman na syempre, hindi naman natin mailingid o hindi naman natin masabi na wala tayong ex. Basta, yun. So, hindi ko na binibigyan ng halaga kasi syempre tapos na yun. Pass is pass, ika nga. Kalimutan na, move on na. Pero ito lang is pinag-uusapan lang natin. Siguro para para malaman din natin or magkaroon tayo ng idea. Especially sa mga kagaya ko na yung iniwan na lang basta. Na parang wala man lang closure, na wala kang basihan, wala ka man lang naisip, wala ka man lang iniisip na kahit katiting kung anong ginawa mo masama, kung bakit ka iniwan. Yun, di ba? Yun ang nakakasakit talaga. At saka parang, ewan ko kasi dito sa alam nyo naman dito sa Hong Kong, kasi mas maraming babae kaysa sa lalaki. So, alam nyo na kahit na may girlfriend, meron pa rin isang girlfriend. So, yun. Tapos, basta hindi ko na lang sasabihin kung sino kasi syempre, para naman meron siyang privacy. At para hindi, and although, alam kong hindi niya naman siguro mapapanood tong video na to, pero wag na nating banggitin. Anyway, so ganun nga. So, parang yun nga yung sinabi na kanina na nabasa natin na parang doon tayo natututo. Doon tayo bumabangon. Doon tayo nagkakaroon ng lakas. At yung mga naging experience natin, nung meron pa tayong mga kasintahan, di ba? Ang dami nating na-experience. Marami tayong natututunan. So, sabi nga kanina, ang mga naging ex mo, doon ka nagkakaroon ng mga experience para sa susunod na karelasyon mo is maitama mo kung ano yung mga mali nung una. Yun siguro. Iba na siguro parang iba na yung topic natin. Parang lumihis na sa tanong ni Sir Ngod. Ano ba yan? Anong value ng ex? Ano ba ang value ng ex? Wag nyo nang lagyan ng value. Kasi mga ex sila eh. Ex na wala na ano pang pag-uusapan kasi ex mo na yun eh. Meron nang minamahal na iba. Wag mo nang agawin. Wag ka nang sumunod. Ayun, mag-move on na lang tayo. Ayun. Kasi ibig sabihin pag ex mo, hindi talaga para sa yun. Yun. Alam nyo ba yung gustong sabihin? Hindi para sa atin yun. Meron pang mas nilaan ang Lord para sa atin na mas, mas maganda doon sa ex natin. Ganun na lang, para shortcut yung sagot natin ba. Direct to the point. Ayan. Nabubulo na tuloy ako, 9 minutes na. Sumisilip ako doon sa sa minutes ng natin, video natin. So, yun. Tignan ko nga kung meron pang kasunod ito. Kasi sinerge ko lang kanina. Pag yun kasi yun ang topic mo, marami kasi, pag sinerge mo, marami kang mababasa na talagang,
ganun pala yun, marami kang matutunan. So, pag wala kang ginagawa, ayan, i-search mo lang sa Google, tapos mag-a-appear din dun yung mga yung mga marites dito sa Facebook, ganyan. Find the value of X. Wala naman ako makitang sagot dito. Sabi niya dito, why couldn't my ex see my worth? 'Di ba? Hindi niya nakita yung worth nung kasintahan niya. Hiniwalayan na, pero hindi niya alam na yung hiniwalayan niya is worth pala. Yun yung mga hindi nakikita ng mga naging ex natin. Kaya yung ibang ex, bumabalik sila, gusto nilang bumalik. Kasi parang nakikita na nila na, ay, ang bait pala niya, masipag pala siya, mabait pala siya. Yung mga ganon, di ba? Yung parang nakikita na nila na, kailangan ka pala nila, ganon. So parang yung pagsisisi andun sa kanila. So, pero sa atin naman, na iniwan or naging ex nila, hindi na tayo babalik yung mga nagbabalikan. So, nasa tao yan. Depende doon sa issue or depende doon sa ugali or relasyon yung dalawa. So, depende yun. Kasi tayo naman is meron tayong kanya-kanyang mga experience, kanya-kanya tayong buhay or yung mga nangyari sa buhay natin. Kasi meron yung mga matagal na talaga. Although, marami na silang pinagdaanan sa kanilang buhay. 'Di ba tulad ni Daniel Padilla at saka si Kathleen, ilang taon sila, 'di ba? Ang tagal, 11 years. Tapos at the end maghiwalay din pala sila kasi. So yun siguro. Meron din naman yung yung mga months lang silang nagsama or ilang weeks lang tapos kinasal na agad-agad, o 'di ba? So meron yung mga ganun. So magkakaiba tayo ng mga principles, magkakaiba tayo ng mga experience or yung mga nararanasan natin sa buhay. Ayun. So, malapit nang mag 13 minutes, guys. Ayan. So, salamat, guys, sa pakikinig nyo. Ayan. Kung may maidadagdag kayo, paki-comment nyo para i-screenshot ko and then gawa ulit tayo ng another video. Kasi yung 13 minutes, hindi talaga siya, hindi talaga enough dun sa topic natin. Kasi pag yun kasi ang pag-uusapan, malawak yan. Lalo na kung may mga mag-share din ng kanilang mga experience, 'di ba? So kulang talaga yung 13 minutes. Ayan, mag 13 minutes na. Marami pa tayong parang gustong sabihin. Anyway, sana nakaiwan ako ng magandang sagot sa tanong ni Sir Ngod. Ayan, magandang gabi sa inyo, guys. Magandang gabi at bye-bye sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye-bye.